Ang kababata kong si Andrea ay isang babaeng may malamig na anyo ngunit madalas umiyak. Mayroon siyang listahan ng maliliit na pangarap na palagi niyang itinatago. Ang nilalaman nito, sa tuwing binabasa ko, ay nagpapatawa at nagpapaiyak sa akin ng sabay. Una, magsumikap na kumita ng kaunting baon. Pangalawa, gamitin ang maliit na perang iyon para pakasalan ang lalaking labis niyang minamahal. Pagdating ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas, ilang beses ko siyang hinikayat na ligawan ng campus heartthrob. Pero nagtatago lang siya sa ilalim ng kumot. Ang mga matay basa ng luha habang nakatingin sa akin. Umiiyak at sinisisi akong inaapi ko siya. Kalaunan ko lang napagtanto na ako pala ang mahal niya. Si Andrea, o Andrea Torres sa buong pangalan, ay isang magandang babae na may malamig na tindig, matalino at dalisay. Sa musika, napakatalas ng kanyang pandinig. Madalas siyang tawaging, malamig na bulaklak, maganda ngunit mahirap abutin. Ito'y dahil napakadalang niyang magsalita at laging may distansya. Ang kanyang mga kaibigan ay mabibilang lang sa daliri. Simpleng buhay, bahay-eskwela, music class, tapos bahay ulit. Bihira ang may pagkakataong makalapit sa kanya. Ang mga lalaking may gusto sa kanya ay nagpapadala lang ng love letters. Hindi niya binabasa. Tahimik lang na kinukuha ang cellphone. Tina-type ang ilang salitang paumanhin. Wala pa akong balak makipag-date. Tapos ay tatalikod at aalis. Iiwan ng isang lalaking tulala at nalilito. Minsan nang tinanong ako ng mga kaibigan ko, paano mo nalapitan ang ganyang kalamag na babae? Kayo ba talaga? O baka one-sided love lang yan? Ngumingiti lang ako at hindi sumasagot. Hindi nila alam na si Andrea, ang malamig na babaeng iyon. Kapag kasama ako ay walang tigil sa kadadaldal. Napakasigla. Gabi-gabi, nagte-text siya sa akin ng, "Good night, Daniel." Magkakilala na kami ni Andrea mula pa noong kindergarten sa Street, Scholastic Ace College. Ang nanay ko at ang nanay niya ay matalik na magkaibigan. Ang tatay ko at ang tatay niya ay matagal ng business partners. Magkatapat lang ang aming mga bahay sa Forbes Park. Noong bata pa siya, iyakin na talaga. Magkasama kami buong araw. Halos hindi naghihiwalay. Tinutulungan niya akong itulak ang duyan. Naglalaro kami ng bahay-bahayan. Gumagawa kami ng sandcastle sa playground ng condominium. Sa tuwing nagagalit ako sa kanya, sinasabi ko, "Ayoko nang makipaglaro sa iyo." Yumuyuko siya. Ang malalaki niyang mga mata ay namumula. Napakakaawa tingnan. Tapos, kailangan pa niyang suyuin ako. Dahan-daang hinihimas ang mukha ko. "Sige na, Daniel. Pwede ba akong maging asawa mo?" Ang mga mata niya ay basa at kumikinang. Taimtim na nakatingin sa hawak kong wig na uso noon. Nakikipagtawaran. "Pwede ba, Daniel?" Kapag tumango ako at sumaya ang mukha ko, ngingiti na rin siya ng masaya. Ang pinakamatinding iyak ni Andrea ay noong grade 1 kami. Kinailangang lumipat ng bahay ang pamilya ko. Mahina ang lola ko, at walang elevator ang apartment namin. Kaya nagdesisyon sina mama at papa na lumipat mula sa 7th floor pababa sa 1st floor. Sa parehong building pa rin. Pero magkaibang palapag. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa kanya. Noong araw na iyon, tumakbo siya sa bahay namin. Hinaranggan ang pinto. Umiiyak na parang bata. "Makakalimutan mo na ako, di ba?" Natulala ako. Nasa iisang building pa rin naman kami. Ano naman ang ikalulungkot doon? Hindi pa ako tapos magsalita. Inalo na niya ang sarili niya. "Okay lang. Ako na lang ang bababa para hanapin ka." Bago umuwi, pinagbilinan pa niya akong huwag makipaglaro sa matabang batang babae sa ibaba. Sa huli, ibinigay niya sa akin ang paborito kong larwang Doraemon. Bilang pamamaalam, si Andrea, kahit isa sa pinakamagagandang babaeng nakilala ko, ay may mga pangarap na simple lang, kumita ng pera at maghanap ng asawang mamahalin ng totoo. 2 bagay lang iyon, pero sinundan na siya nito mula pa noong 7 taong gulang siya. Malalim na nakatanim sa puso niya. Hindi nagbabago. Sa kwarto niya, may isang napakalaking alkansyang Doraemon sa tabi ng kama. Nasa loob nito ang mga naipon niyang baon mula sa angpaw. Pera sa paggawa ng gawaing bahay. Kahit mga kakarampot na barya, maingat niyang iniipon. Mukhang malaki-laki na rin ang laman. Minsan, dumalaw ako sa kanila, nagpapahinga, nang biglang napansin ko ang alkansya. Dahil sa kuryosidad, umupo ako. Nagkunwaring nagtatanong, "Andrea, magkano na ang laman ng alkansya mo?"
Hindi pa man ako nakakahawak. Sinipan na niya ng bahagya ang kamay ko. Nakasimangot, huwag mong gagalawin ang baboy ko. Nagkunwari akong nagtatampo. Umupong padubog sa sofa. Masama ang tingin sa kanya. Pero lumapit siya. Umupo sa tabi ko. Mahinang sinabi. Iniipon ko yan para makapag-asawa. Naku naman. Maghahanap lang ng asawa. Bakit parang ang sakit pakinggan? Lalo akong nagalit. Nagkunwaring ngumuso at tumalikod. Tiningnan niya ako. Bahagyang ngumiti. Tapos kumuha ng 2 pisong papel mula sa alkansya at inabot sa akin. Sa iyo na yan. Bumili ka ng chichirya. Agad akong ngumiti ng malapad na parang tanga. Kalaunan. Pareho kaming nakapasa sa Ateneo de Manila University. Noong high school, humanities ang strand niya. STEM naman ako. Halos magkalapit lang ang mga marka namin. Pero walang nag-akala na pareho kaming pipili ng isang universidad. At pareho pa kaming nakapasa. Sabi ni Andrea, tadhana ito. Hindi ako naniwala. Tumingala ako sa kanya. Nagtanong, sumilip ka ba sa mga pinili kong kurso? Ngumiti siya. Hindi sumagot. Kinurot lang ang pisngi ko. Medyo nainis ako. Ano ba yan? Ngumiti pa rin siya. Hindi binibitawan ang kamay. Nakapikit ang mga mata. Ang mukha mo. Ako ang humulma niyan. Ngayong malaki na. Ako ang dapat managot. Yumuko ako. Nagkunwaring nagrereklamo. Sige na. Dapat kang managot habang buhay. Seryoso siyang tumango. Mananagot ako. Pagpasok sa kolehiyo. Agad na naging bukang bibig si Andrea. Ang kanyang dalisay na ganda at malamig na tindig ang mabilis na nagpasikat sa kanya. Nasa lahat ng confession page ang pangalan niya. Nahalal pang ang campus queen. Ako naman, nagsimulang makaramdam ng pressure. Hindi na ako kasing comfortable na kasama siya tulad noong high school. Takot lang na maging usap-usapan. Magaling siyang tumugtog. Sa tuwing may performance siya, laging puno ng fans ang venue. Isang araw, nakahiga ako sa dorm. Nag-scroll ng videos. Nang biglang nagkagulo ang mga kaibigan ko. Oy, mukhang nililigawan ni campus queen Andrea si James. Ang heartthrob ng College of Fine Arts. Si James ay sikat na gwapo. Gitarista ng banda. At kilala sa angking kakisigan. Marami ring nagsiship sa kanila sa confession page. Ipinakita nila sa akin ang cellphone. Sa litrato. Katatapos lang ng performance ni Andrea. Katabi si James. Pareho silang nakangiti sa ilalim ng ilaw ng entablado. Tinutulungan siya ni James na ayusin ang mga instrumento. Sa litrato, ang binatang maputi ang balat. Matangkad. Katabi si Andrea, ang magandang campus queen na may maningning na ngiti. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa bintana. Nagbibigay liwanag sa kanila na parang isang romantikong eksena sa pelikula na ayaw mong alisin ang tingin. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng sandaling iyon. Pero ilang minuto lang, nag-viral na ito sa social media ng eskwelahan. Grabe, sobrang bagay nila. Please, maging kayo na. Pwede akong maging single. Pero dapat magkatuluyan ng favorite couple ko. Ang campus queen na malamig at ang artist na heartthrob na gusto ko. Nagbabasa na nga lang. Kinikilig pa. Sino ang nakakaintindi sa hirap naming mga single? Sa gitna ng nag-aalab na pagsiship, nakaupo ako sa dorm. Nadadala rin ng emosyon. Lumilipad ang isip ko. Naalala ko mula pa noong 7 taong gulang. Nagsimula nang mag-ipon si Andrea para sa pangarap niyang pakasalan ang kanyang Prince Charming. Nag-scroll ako sa mga comment. Bahagyang ngumiti. Tapos nag-type ng ilang mapang-asar na salita. Heartthrob. Heartthrob. Pakasalan mo na si campus queen. Wala pang 2 segundo. Nag-private message sa akin si Andrea. Subukan mong ulitin yan. Tingnan natin, kasama ang isang galit na sticker na parang gustong isampal sa mukha ko. Hindi ko pa rin napapansin ang seryosong sitwasyon. Akala ko nagbibiro lang siya. Kaya kinopya ko ang buong pangungusap at ipinadala ulit. Heartthrob. Heartthrob. Pakasalan mo na si campus queen. Ha, ilang segundo lang. Nagpadala siya ng voice message. Pinindot ko. Nanginginig ang boses niya. Pumipiyok sa dulo. Natigilan ako. Agad akong nag-reply. Maingat sa bawat salita. Andrea, umiiyak ka ba? Wala nang sumunod na voice message. 2 salita lang ang tumambad sa akin, hindi ah. Tapos, isang dagdag na pangungusap. Pilit na nagpapakalma. Hindi naman ako iyakin. Pero alam kong umiiyak siya. Sanay na akong paiyakan siya mula pa noong high school. Naalala ko noong isang umaga.
Hindi ako nakapag-almusal. Kumakalam ang tiyan ko. Pagkatapos ng klase, binilhan ako ni Andrea ng isang supot na puno ng pagkain, siopaw, soy milk, at mainit na puto. Marami siyang binili, pero hindi ko naubos. Sa tabi, may isang babaeng hindi rin nag-almusal. Gutom na gutom ang tingin sa akin. Ibinahagi ko sa kanya ang iba. Pagkatapos noon, tahimik si Andrea sa buong daan pauwi. May 3 metrong distansya sa pagitan namin. Malamig na parang yelo ang mukha. Nagmadali akong lumapit. Hinawakan ang laylayan ng damit niya. Anong problema mo? Wala. Pinunasan niya ang luha. Namumula ang mga mata. Nag-alala ako. Masakit ba ang paa mo? Nasipa ka kanina. Masakit pa ba? Hindi siya nagsalita. Noong hapong iyon, mag-isa siyang kumuha ng tubig. Nakita niya ang ilang siga-sigang babae na nambubuli ng isang bagong estudyante. Walang sabi-sabi. Sumugod siya. 3 laban sa 1. Napilitang umatras ang mga iyon. Tinawag siya ng mga kaibigan na pinakakul na class president. Matalino na. Matapang pa. Kakaunti lang ang nakakaalam na bata pa lang. Tinuruan na siya ng tatay niyang black belter ng martial arts. Hindi para makipag-away, kundi para maprotektahan ang sarili. Sumunod ako sa kanya na parang buntot. Tanong ng tanong. Sa wakas, humarap siya. Hinaranggan ako. Puno ng luha ang mga mata. Bakit? Bakit mo ibinigay sa iba ang almusal na binili ko para sa iyo? At babae pa. Natigilan ako. Kasi hindi ko naman maubos. Hindi ba dapat tayong magtulungan bilang magkaklase? Pero ako ang bumili para sa iyo. Hindi, noong class president ka. Hindi ba sinabi mong dapat patas ang pakikitungo sa lahat ng kaklase? Nagalit siya ng husto. Hindi makapagsalita. Nanginginig ang mga labi. Namumula ang mukha. Ikaw, ikaw, ikaw. Ang lakas ng hangin. Pero hindi matangay ang katwiran mong baluktot. Hawak ko ang cellphone. Tinitingnan ulit ang text na, hindi ah. Parang may pumipiga sa puso ko. Ang litratong iyon. Hindi ako nagseselos. Pero ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang pinupuri ng buong mundo siya at ang iba. Iyon ang nagpapabara sa lalamunan ko. Siguro, ako ang pinakatanga sa kwentong ito. Tiningnan niya ako. Malamig ang mga mata. Walang emosyon. Pero alam kong galit siya. At kakaiba ang galit niya. Pagbalik sa dorm, isinara niya ng padabog ang pinto. Umalingaw-ngaw ang kalabog sa buong hallway. Hindi ko masyadong pinansin. Kahit pag-uwi, ilang minuto lang. Nakalimutan ko na agad. Binuksan ko ang TV, humilata sa sofa. Nanood ng nakakatawang teleserye. Maganda ang artista. Nakakatawa ang plot. Tumawa akong parang baliw. Walang kamalay-malay na sa kabilang dako ng screen. May isang babaeng tahimik na naghihintay ng sorry ko. Hindi nagtagal. Isang WeChat message mula kay Andrea ang umilo. Hindi pa ako kumakain ngayon. Kasi galit ako sa iyo. Bahagya akong natigilan. Si Andrea, na laging malakas. Hindi basta-basta nagpapakita ng emosyon. Pero sa mga text na ito, nababasa ko ang sama ng loob. Alam mo ba, sinigawan mo pa ako kanina. Agad akong tumutol. Hindi kita sinigawan. Medyo malakas lang ang boses ko. Agad siyang nagpadala ng voice message. Paos ang boses. Medyo garalgal. Pero may pamilyar na tamis pa rin. Hindi mo ba ako susuyuin? Pagkarinig ko noon, natigilan ako. Wala nang duda. Galit talaga si Andrea. Hindi siya galit dahil sa maliit na bagay. Kundi dahil hindi ko naiintindihan ang nararamdaman niya. Ilang minuto pa. Isa pang text ang dumating. Hindi nakita si Sebayan umuwi ngayon. Sinabihan ko na ang driver sa bahay na ihatid ka. Natigilan ako. Kahit pareho kaming taga Metro Manila. Iisang lungsod. Iisang lugar. Mga 20 minuto lang ang biyahe. Ang pakiramdam ng layo ay parang mula sa isang dulo ng lungsod hanggang sa kabilang dulo. Noong nakaraang weekend, bumulong pa siya. Sa Biyernes, dadalhin kita sa isang lugar. Tapos sabay tayong uuwi. Pero ngayon, dahil sa isang salita, dahil sa isang sandali ng kawalang pakialam ko, ang planong iyon ay naglaho na parang bula. Nag-reply ako, kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi na kailangan ng driver. Hindi naman ako 3 taong gulang na bata. Super strong akong lalaki. Okay. Agad siyang sumagot. Halos kaagad. Matigas ang boses na parang kitang-kita ang galit kahit sa screen lang. Nandyan na ang driver. Huwag ka nang makulit. Delikado sa daan. Naku naman. Kahit galit,
Hindi pa rin niya nakakalimutang mag-alala para sa akin. Sa huli, sumunod na lang ako. Sumakay sa kotse ng driver nila. Pagdating sa tapat ng bahay, kukunin ko pa lang ang susi. Hindi pa naikakabit sa pinto. Biglang bumukas ito mula sa loob. Lumitaw si mama na napakaseryoso ang mukha. Hinailan niya ako papasok. Tiningnan akong parang gumawa ng malaking kasalanan. Bakit mo na naman pinaiyak si Andrea? Hindi ko pa naiintindihan ang nangyayari. Daldal na si mama. Hindi mo alam. Pagdating niya sa bahay, humagulgol na. Maga ang mga mata na parang dalawang walnut. Nang makita ako, pilit pa siyang ngumiti. Yumukod ng magalang. Tinanong pa ako kung kumain na ako. Ang sakit sa dibdib tingnan. Ha, wala akong ginawa. Mas inosente pa ako kay Andrea. Bakit hindi niyo muna ako tanungin? Sigurado na kayong ako ang nagpaiyak sa kanya. Nagkrus ng braso si mama. Matatag ang boses. Sa mundong ito, sino pa ba ang may kakayahang gawin yan kundi ikaw? Natahimik ako. Sabi ng papa mo. Sabay tulak sa akin palabas ng pinto. Wala ang mga magulang niya sa bahay. Paano kung mag-isa lang siya doon at mamatay sa kaiiyak? Nanlaki ang mga mata ko. May namamatay ba sa kaiiyak? Ma, sinaman niya ako ng tingin. Huwag ka ng maraming Saturday. Pumunta ka na doon agad. Itinulak ako palabas ng bahay na parang kriminal. Naku naman, sino ba talaga ang tunay na anak ni mama? Nagbuntong hininga ako, pero pumunta pa rin sa bahay ni Andrea. Kumatok ako sandali, walang sumasagot. Kaya pinasok ko na lang ang passcode ng pinto. Matagal na naming alam ang isa't isa. Ganoon na kami kalapit, pati security password. Alam namin. Itinulak ko ang pinto. Pumasok. Tahimik sa loob. Maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Ang pinto ng kwarto ni Andrea ay bahagyang nakaawang. Sapat lang ang siwang para makita ko ang maliit niyang anyo sa kama. Nakabaluktot siyang parang maliit na pusa na prinoprotektahan ang sarili sa buong mundo. Balot ng kumot ang ulo. Ilang hibla lang ng malambot na buhok ang nakalabas. Mula sa loob ng kwarto, may naririnig akong mahinang hikbi. Pabugso-bugso. Parang pinipigilan niyang lumabas ang luha. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Dahan-daang kumatok ng 2 beses. Andrea. Walang sagot. Mas hininaan ko ang boses. Na parang natatakot akong gisingin ng isang marupok na panaginip. Pwede ba akong pumasok? Tahimik pa rin. Bahagya akong bumantong hininga. Nagkunwaring si Suko. Sige, uuwi na ako. Akala ko, magpapatuloy siyang manahimik, pero isang mahinang boses ang narinig ko mula sa ilalim ng kumot. Pasok. Pumasok ako. Umupo sa gilid ng kama. Sa harap ko, isang kuting na nakabaluktot, nakatalikod sa akin. Balot pa rin ng kumot ang ulo. Na parang hindi karapat-dapat makita ng buong mundo ang mga mata niya ngayon. Hindi ko mapigil ang mapangiti ng bahagya. Ang cute. Pilit kong pinigilan ang gustong ngumiti kong mga labi. Dahan-dahan kong tinapak ang likod niya. Andrea, anong problema? Umiyak ka ba? Nakatago pa rin siya sa ilalim ng kumot. Pero matigas ang bibig. Hindi. Paus na ang boses. Pilit pa ring tumatanggi. Mahina akong natawa. Hindi. Sige, tingnan natin. Pagkasabi noon, iniunat ko ang kamay. Akmang hahatakin ang kumot. Pero marahas siyang pumalag, na parang aagawin ko ang buhay niya. 2 beses kong hinatak, walang nangyari. Ang lakas ko, hindi kayang talunin ng isang umiiyak. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Walang magawa, ginamit ko ulit ang dating taktika, umatras para sumugod. Sige na, aalis na talaga ako. Bahala ka na dyan. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Nagpadyak ako ng malakas na parang aalis na. Sinadyang gumawa ng ingay para marinig niya. Siyempre, wala pang 3 segundo. Hinagis ang kumot. Bumangon si Andrea. Hindi pa napupunasan ang luha. Nakalaylay ang buhok sa noo. Ang magandang mukha ng campus queen. Basang-basa na ngayon ng luha. Ang mga mata niyang phoenix eyes na dati kinahuhumalingan ko. Ngayon ay maga na parang 2 maliit na siopaw. Naging 3 talukap ang mga pilikmata. Nanginginig ang labi. Namumula ang ilong. Nakasuot siya ng pink na hoodie. Buong katawan niya ay parang natutunaw sa gitna ng emosyon at luha. Daniel, humagulgol siya. Ang sama-sama mo sa akin. Palagi na lang. Natigilan ako ng ilang segundo. Pagkatapos, pasensya na. Hindi ko napigilan. Natawa ako. Natawa hanggang sumakit ang tiyan ko. Ewan ko ba, sa tuwing nakikita ko siyang ganyan malambot,
Naaapi. Namumula ang mga mata. Paos ang boses, gusto kong matawa. Minsan pa nga, may sumusulpot na masasamang isip sa akin. Mukha siyang mahina kapag umiiyak. Gusto ko siyang paiyakan pa ng kaunti. Gusto kong umiyak siya ng husto hanggang saya maakap na siya sa akin. Habang tumatawa, ikinakaway ko ang kamay ko. Sige na, hindi na ako tatawa, sorry. Patuloy pa ring bumuhos ang luha ni Andrea na parang ulan sa Hunyo. Para siyang maliit na bagyo na ibinubuhos ang lahat ng sama ng loob sa akin. Nakikita mo ako, HMP, ang saya-saya mong mang-asar ng iba. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa akin. Habang pinupunasan ang luha, humihikbi siyang hindi makabuo ng pangungusap. Bigla siyang tumingala sa akin. Puno ng hinanakit ang boses. Pinipilit mo pa akong makipag-ayos kay James. Nakita ko lahat. Ang sakit. Natigilan ako. Kaya pala. Sa wakas. Alam ko na kung bakit siya galit na galit. Patuloy siyang nagpupunas ng luha. Pero lalong dumarami ang tumutulo. Pira-piraso ang hikbi sa lalamunan. Hindi makabuo ng salita. Putol-putol lang. Pinaramdam mo sa akin, na parang, wala kang pakialam sa akin. Nakatitig sa akin ang mga mata niya. Ayaw bumitaw. Namumula ang ilong. Nanginginig ang mahahabang pilik mata na parang maglalabas pa ng 1 toneladang luha. At saka, kinagat niya ang labi. Sinabi pa ng may hinanakit. Kanina pag-uwi mo, habang naglalakad ka, nanunood ka ng video ng magagandang babae. Ang saya-saya mo pa. Hindi ka agad pumunta sa akin. Nakita ko lahat. Pagkasabi noon, tinakpan niya ng 2 kamay ang mukha. Umiyak ng hindi mapigilan. Nanginginig ang mga balikat. Parang hindi na sama ng loob. Kundi durog na. Ang sakit. Sobrang sakit. Pakiramdam ko hindi na ako si Andrea. Natawa ako hanggang sumakit ang tiyan. Yumukod. Kinagat ang labi para pigilan. Pero hindi pa rin kaya. Sorry. Hindi ko talaga mapigilan. Sinaman niya ako ng tingin. Parang maliit na asawang inaapi ng asawa. Patuloy pa rin ang pagtulo ng luha. Habang ako naman ay pilit na hindi humahalaklak. Malakas kong kinurot ang hita ko ang sakit para magseryoso. Sorry, sunod-sunod kong sabi. Sa susunod, hindi na ako magbibiro. Hindi na rin ako manunood ng magagandang babae sa harap mo. Pwede ba? Patawarin mo na ako ngayon. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero minamaliit ko pala ang kakaibang loika at lakas ng loob ni Andrea. Sinaman niya ako ng tingin. Sinabi ng matalas. Ibig sabihin, sa likod ko, gusto mo pa ring manood? Natigilan ako. Namanhid ang kamay. Namanhid din ang puso. Huwag ka nang umiyak, please. Sabi ko. Akmang uupo palapit. Pero agad siyang umusag. Gumawa ng espasyo sa kama. Ang mga mata niya'y nababalot ng hamog. Dahan-dahan niyang tinapak ang kutson. Upo. Masunurin akong umupo sa tabi niya. Marahang hinahaplos ang likod niya. Sige. Hindi na ako manunood. Talaga. Sa totoo lang. Natatakot akong baka himatayin siya sa kaiiyak. Baka bukas, may balita na, campus queen, namatay sa kaiiyak sa sariling bahay. Ano ang sasabihin ko sa nanay niya? Kinuha ko ang baso ng mainit na tubig sa mesa. Inabot sa kanya. Uminom ka ng tubig. Pampalit sa luha. Sinaman niya ako ng tingin. Ayoko. Tumango ako. Akmang ilalapag ang baso. Pero bago pa ako makagawa ng anuman, nagsalita na siya ulit. Ang boses niya'y matamis pero may halong pagtatampo. Sinabi kong ayoko. Ayoko na ba talaga? Hindi mo ba ako naiintindihan kahit kaunti? Pakiramdam ko. Sinasakal niya ako sa bawat salita. Walang kawala. Kinagat ko ang labi. Inilapit ko ang baso sa bibig niya. Buka ang bibig. Sinimulan ko siyang painumin. Tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya'y parang may kuryente. Mainit. At sobrang lapit. Agad na namula ang tenga ko. Nang sumulyap ako pabalik, medyo namumula rin ang tenga niya. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung kailan. Nakasandal na ang ulo niya sa balikat ko. Malambot, mabango. Na pati puso ko'y medyo nawala sa ritmo. Mahina akong bamulong. Alam ko na, mali talaga ako. Sa susunod, hindi na ako magbibiro. Pwede. Hindi siya agad sumagot. Bamulong lang na parang hangin. Hindi siya ang tipo ko. Napigil ang hininga ko. Tumango. Oo, alam ko na ngayon. Bigla siyang lumingon. Pero tumagilid ang mata. Nagtanong. Ikaw, anong tipo mong babae? Hindi ako nag-isip.
Sumagot agad. Hindi ko alam. Basta, hindi iyakin. Ayos. Pagkasabi ko noon, parang huminto ang hangin sa kwarto ng isang segundo. Yumuko siya. Ang mga matang katutuyo lang. Muling namasa. Parang sementong kitatambak lang sa dike. Hindi pa tuyo. Bumigay na ulit. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Daniel, humikbi siya. Kung ganoon, ako nga ang tipo mo. Hindi naman ako iyakin. Tiningnan ko siya. Tulala. Gusto mong marinig ulit ang sinabi mo. Humihikbi pa rin siya. Pero natawa sa gitna ng garalgal na iyak. Matapang. Daniel, tumingala siya. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako ng ganito kaseryoso. Pwede mo ba akong magustuhan? Natigilan ako. Naku naman. Nagtatapat ba siya sa akin? Ako pa naman yung tipo ng taong madaling mag-isip ng kung ano-ano. Nang marinig ko siyang magtanong ng ganoon, namula ang mukha ko mula tenga hanggang leeg. Isang mainit na agos ang umakyat sa tuktok ng ulo ko. Nakakahiya. Mabilis akong nag-iba ng usapan. Na parang tumatakas sa gyera. Nga pala. Andrea, bakit naubos na ang pera sa alkansya mo? Noong huling punta ko sa kwarto mo, nakita ko pang halos umapaw na. Habang pinupunasan ang luha, mahina siyang sumagot. Ginastos ko na lahat. Bukas, ikukwento ko sa iyo. Hindi kita may date ngayon. Sorry. Pero bukas, I'd date kita. Habang nagsasalita, iniunat niya ang maliit niyang daliri. Ikinawit sa akin. Napakaisip bata. Kung hindi ka pupunta bukas, ikaw ang kuting. Napangisi ako. Ngayon, malinaw na siya ang hindi tumupad sa usapan. Tapos sa akin pa isisisi. Tapos, ewan ko ba, bigla siyang yamakap sa akin. Niyakap ang bewang ko ng napaka-natural. Kung ganoon, ako ang kuting ngayon. Tumingala sa akin ang mukha ni Liza. Isa pang pangalan para sa karakter ni Andrea. Ang mga mata niyang malinaw at kumikinang ay parang tatalon na palabas. Lumunok ako. Ayoko pa naman sa mga babaeng walang boundaries. Kung gusto mo akong patayin, sabihin mo ng diretso. Huwag mong gamitin ang ganyang kagandahang walang depensa para patayin ako ng dahan-dahan. Kinaumagahan, bitbit ko ang 2 kilong baboy para tulungan si mama sa palengke sa Divisoria. Humuhuni pa ng kaunting kanta. Pagdaan sa kanto, bigla akong nakakita ng isang eksena. Parang sa action movie. 3 binatang may kulay berde at pulang buhok ang pumapalibot sa isang lalaking mukhang disente. Halatang hinaharang para holdupin. Pinaningkitan ko ang mga mata. Ang campus heartthrob. Nakasuot siya ng plantsadong suit. Mahigpit na hawak ang wallet. Medyo mapatla ang mukha. Isang lalaking may dilaw na buhok ang itinulak siya sa pader. Bilisan mo. Ibigay mo na ang pera. Gusto mo bang mabawasan ng ilang pirasong laman sa katawan mo? Naku naman. Sa gitna ng araw, nangangahas gumawa ng gulo. Agad na kumulo ang dugo ko. Walang sabi-sabi. Inihagis ko ang supot ng baboy na hawak ko. Bogs. Tumama ito mismo sa leeg ng lalaking may dilaw na buhok. Sinong ayaw ng mabuhay? Sigaw niya. Hinawakan ang leeg. Lumingon. Lumapit ako. Walang pag-aalinlangan. Isang malakas na sipa na parang kidlat. Tatay mo to. Blag. Malakas ang pagbagsak niya sa lupa. Humihingi siya ng tulong na parang isdang naiahon sa tubig. Tiningnan ako ng campus heartthrob na parang nakakita ng tagapagligtas. Nanginginig pa ang kamay na humawak sa kamay ko. Salamat, kaklase. Sumenyas ako. Tumabi ka. Baka matamaan pa kita. Isang kalbong lalaki ang natira. Tiningnan ako ng may pangmamaliit. Isa na namang tanga. Gusto mong mamatay. Hindi na ako nagsalita. Sa mga ganitong tao, sayang lang ang laway. Sumugod ako. 3 malutong na sampal. Ang lalaking nasipa ko kanina. Hindi pa nakakabangon. Nasampal ko ulit. Umikot pa ng 1 beses. Ewan ko kung saan galing. May ilang bata pang may berde at pulang buhok ang sumali. Pero ang mga ito, 3 sampal lang. Tapos na. Tutal. Taekwondo black belter din naman ako. Sa wakas, nagamit ko na rin. Noong bata kami, hinayla ko ni Andrea para mag-taekwondo kasama siya. Noong panahong iyon, nagrereklamo pa ako. Ano bang pinagsasabi mo? Sino naman ang basta-basta na lang mag-aaral ng martial arts? Sabi niya, para sa susunod, kung wala na ako sa tabi mo, mapoprotektahan mo pa rin ang sarili mo. Noong araw na iyon, hindi ko naintindihan. Ngayon, nakikita kong propeta pala siya. Ang leader nila, maga ang mukha, habang hawak ang pisngi.
Lumingon at sumigaw. Hintayin mo. Tandaan ko ang mukha mo. Hindi ko pa naibibigay ang huling suntok. Nawala na sila ng mas mabilis pa sa hangin. Pinagpegan ko ang damit ko. Binalewala ang mga tingin sa paligid. Hindi kailangan ng dangal. Hindi kailangan ng medalya. Mahinang nagsalita ang campus heartthrob. Salamat. Ang mga mata niya'y parang kumikinang. Medyo naaawa rin ako. Nagkrus ako ng braso. Nagkunwaring mapagkumbaba. Wala iyon. Tumutulong lang sa kapwa. Tapos, nagtanong ulit, bakit ka nandito? Hinahanap mo si Andrea. Ang campus heartthrob. Nandito sa lugar na ito. Sa oras na ito, iisa lang ang naiisip kong dahilan. Pumunta siya para hanapin si Andrea. Pero hindi. Iwinasiwas niya ang kamay. Medyo nahihiya ang mukha. Hahanapin ko si Catherine. Si Catherine. Ang campus queen ng kalapit na universidad. Sikat sa kanyang kagandahan at sosyal na pananamit. 5 minutong lakad lang ang layo ng bahay namin sa bahay nila. Nag-isip ako sandali, tapos tumango. Pero teka, hindi tama. Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Hindi ba sinabi mong gusto mo si Andrea? Mabilis siyang tumango. Napakatapat ng boses. Oo nga, pero bawal ba akong magkagusto sa isang maganda lang? Pwede naman akong magkagusto sa maraming tao ng sabay-sabay. Natigilan ako ng 3 segundo. Tapos, parang may liwanag na tumama sa akin. Itinaas ko ang hinlalaki sa kanya. Makatwiran. Tinapak ko siya sa balikat ng may pakikipagkaibigan. Magkakasundo tayo. Iniisip ko ang 18 taon ng buhay ko. Marami na rin akong tiningnang magagandang babae. Sa tuwing ganoon, ang laging nasasaktan ay si Andrea. Umiyak na siya, maraming beses, dahil lang sa pagtingin ko sa iba. Tumahimik sandali, hinayla ako ng heartthrob sa isang sulok. Ang mga matay palingga-lingga na parang naghahanap ng kalaban. Walang ibang tao sa paligid. Bumulong siya sa tainga ko. Dahil niligtas mo ako, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Tumango ako ng seryoso. Parang estudyante sa elementarya na nangangakong magpapasa ng assignment sa tamang oras. Huminto siya ng ilang segundo. Tapos nagpatuloy. Sasabihin ko sa iyo, si Andrea, masama talaga siyang babae. Dahil sa sinabi niyang iyon. Nanlaki ang mga mata ko na parang siopaw. Halos malaglag ang bibig ko. Ano ka mo? Hindi nga. Saan masama? Seryosong nag-akusa ang heartthrob. Hindi ba? Maganda siya. Maganda rin ang katawan. Pero hindi naman natin siya makukuha. Di ba masama iyon? Medyo may punto. Kahit medyo baluktot ang loika. Nagpatuloy siya. Ang boses ay parang nagkukwento ng drama sa eskwelahan. Sasabihin ko sa iyo, may gusto na siyang iba. Noong isang araw, nagtapat ako. Tinanggihan niya ako agad. Sinabi pang may iba na siyang gusto. Kinuha niya ang cellphone. Nag-scroll sandali. Tapos itinapat sa harap ko. Ito ang gusto niya. Yumuko ako. Tiningnan ang screen. Isang lumang litrato ang lumitaw. Kami ni Andrea. Kuha noong kindergarten. Noong araw na iyon, ipinakita niya sa akin. Kinuha ko pa ng palihim habang hindi siya nakatingin. Sa kaliwa, ako. Nakasuot ng maliit na asul na jacket. Sa kanan, si Andrea. Umiiyak hanggang mamaga ang ilong na parang hinog na kamatis. Walang pakialam na nagkwento ang heartthrob. Sabi niya, ang gusto niya ay ang kababata niyang lalaki noong maliit pa sila. Noong sandaling iyon, parang may pumiga sa puso ko. Isang kakaibang pakiramdam ang umakyat. Magulo, gumagalaw, at masaya. Hindi ko matanggap. Itinuro ko ang litrato. Sigurado ka bang ang tinutukoy niya ay ang nasa litratong ito? Siguradong sigurado. Matigas na tumango ang heartthrob. Pero unti-unting nagbago ang tingin niya. Tiningnan ako. Tapos ang litrato. Tapos ako ulit. Teka, ang batang lalaking nakaasol na jacket. Kamukha mo. Bahagya akong ngumisi. Hindi kamukha. Ako talaga iyan. Nga ang heartthrob na parang nakatuklas ng malaking sikreto. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ko. Ibig mong sabihin, ikaw ang kababata niya. Mahina akong tumango. Nanlaki ang mga mata niya. Halos makalimutan na nagustuhan din niya si Andrea. Tapos biglang sumigaw na parang fanboy. Grabe, totoo. Alam mo ba, sa mga binabasa kong romance novels, ito ang paborito kong plot. Childhood friends. Love since childhood. Pure love. Excited siyang nagtanong ng sunod-sunod. Kayo na ba? Naghalikan na kayo?
May private group chat kayo. Isali mo ako. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Puno ng emosyon. Pwede ba akong magbayad para mapanood kayong magmahalan? Habang nagsasalita ang heartthrob, hinihigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Ang mga matay kumikinang na parang naglalaman ng buong galaxy. Kalma ka lang, heartthrob. Pinagpawisan ako. Sa ngayon, magkaibigan pa lang kami. Imposible. Mas excited pa siya kaysa sa nanalo sa loto. Nagniningning ang mga mata. Puno ng emosyon ang boses. Kung ganoon, mas tama. Ito nga yung tipo ng one-sided love sa pagitan ng mga magkababata na parang sa nobela. Grabe, nabubuhay ka sa comics nang hindi mo alam. Napapikit ako. Walang magawang tiningnan siyang sumasayaw-sayaw. Pero sa kaibuturan ng puso ko, hindi ko kayang tumutol dahil tama ang mga sinasabi niya. Gusto ko na rin si Andrea. Matagal na. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula. Hindi love at first sight. Hindi isang tingin lang ay tinamaan na. Kundi, isang damdaming dahan-daang umusbong. Unti-unti, sa paglipas ng mga taon ng kabataan. Ako, isang taong hindi naniniwala sa biglaang pag-ibig, ay unti-unting minahal siya ng ganoon. 2 beses lumipat ang pamilya namin. Mula sa silangan hanggang sa kanluran ng lungsod. Pero gaano man kalayo, tuwing weekend, nilalakad pa rin ni Andrea ang buong distansya para lang bumili ng siopaw ni Aling Nena sa dating kanto. Dahil lang gusto ko, sa tuwing darating siya, hingal na hingal, puno ng luha ang mga mata. Gusto mo kasing kumain. Basta gusto mo, okay lang. Lagi niyang sinasabi iyon, kahit pagod na ang mga paa niya. Kapag may sakit ako, ang unang nakikita ko pagmulat ng mata ay palaging siya. Takot akong uminom ng gamot. Umiiyak siya. Nagtatampo. Isinusubo ang gamot sa bibig ko. Inumin mo na, para gumaling ka. Ayokong malungkot siya. Kaya masunurin akong lumulunok. Napakaraming alaala. Masaya. Malungkot. Tila sa bawat mahalagang yugto ng buhay ko. Laging nandoon ang anino ni Andrea. Paano ko siya hindi magugustuhan? Ayoko pa namang makakita ng babaeng umiiyak. Pero ang mga luha niya lang ang nagpapayanig sa puso ko. Noong gabing iyon, kumain ako ng wala sa sarili. Tapos pumunta sa eskwelahan na parang naglalakad sa panaginip. Nag-text si Andrea. Puntahan mo ako sa resting room. Naghahanda ako para sa malaking performance. Siya ang bida. Kumakanta. Sumasayaw. Ensayo araw at gabi. Pumunta ako. Kumatok. Andrea, nandyan ka ba? Pasok. Ang malinaw na boses mula sa loob ang biglang nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Binuksan ko ang pinto, pumasok, at sa sumunod na segundo, parang natigilan ako. Katatapos lang magbihis ni Andrea ng costume para sa performance. Isang puting-puting vestida na lagpas tuhod, puting medyas, at maayos na nakatali ang buhok. Lumingon siya. Ang dilaw na ilaw ay tumama sa maputi niyang balat. Nagmukha siyang kumikinang. Masyadong mapanganib ang gandang iyon. Anong tinitingnan mo? Nakapamayaiwang siya. Kumikinang ang mga mata. Nakanguso ang bibig. Tulala ka na dyan. Lumunok ako. Nauutal. Wawala. Sa isip ko, isang bahagi ang sumisigaw. Ang ganda ng katawan niya. Teka, Daniel, dumudugo na naman ang ilong mo. Ang sigaw ni Andrea ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hinawakan ko ang ilong ko, dugo nga. Sira. Umatras ako agad. Nahihiya ng husto. Gusto kong magtago sa ilalim ng mesa. Lumapit si Andrea. Hinawakan ang leeg ko. Umupo ka lang dyan. Dadalhin kita para maghilamos. Habang naglalakad, sumisigaw ako sa loob-loob ko. Na naman. Pinahiya ko na naman ang sarili ko sa harap niya. Bakit ba laging dumudugo ang ilong mo kapag nakikita mo ako? Natahimik ako. 2 butas ng ilong ang puno ng tissue. Pula ang mukha na parang nilagang kamatis. Anong tawag dito? Ito ang tinatawag na pag-ibig na walang magawa. Dahil sobrang ganda niya, hindi ko na makontrol ang sarili ko. Biglang natawa si Andrea. Ang mga matay kurbang-kurba na parang gasoklay na buwan. Tinitingnan mo ako tapos dumudugo ang ilong mo. Gusto mo ako? No. Dahil sa tanong na iyon, natigilan ako. Tumingala ako sa kanya. Sa mga mata niya, mayroong kapilyuhan. Pero mayroon ding napakatapat. Huminga ako ng malalim. Tapos ginaya ko ang ginawa niya noon. Binaliktad ang sitwasyon. Ikaw, gusto mo rin ba ako? Dahil sa tanong na ito, parang nasipa ako.
Biglang tumahimik ang buong paligid. Naging kakaiba ang tingin niya. Malabo, pero kumikinang ng kakaiba. Parang may itinatago. Itinaas niya ang kamay. Marahang hinaplos ang buhok ko. Bawat kilos ay napakabagal. Napakagaan. Tapos, mahinang sinabi, gusto. Sobrang gusto. Sobrang gusto. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong maisip. Nararamdaman ko lang na bumabara ang lalamunan ko. Gusto mo pala ako. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit hindi mo sinabi kahit isang salita lang? Ang mga nauutal na salitang iyon ay hindi napigilan ng biglaang pag-agos ng emosyon sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero tumulo ang luha ko. Sunod-sunod. Dapat sana. Kalmado ko siyang tiningnan. Pero bakit ngayon? Pakiramdam ko. Ang dami kong pinalampas. Siguro. Matagal ko na siyang minahal. Bakit ko hinayaang lumayo ng ganito ang lahat? Huwag ka nang umiyak. Narinig ko ang boses ni Andrea, pero may lamang at kahinahunan. Pinunasan niya ang luha ko, pero wala siyang masabi. Niyakap lang niya ako ng mas mahigpit. Tumingala ako sa kanya. Garalgal ang boses. Naghanda ka na ba ng kwarto para sa kasal natin? Bahagyang ngumiti si Andrea. Medyo yumuko. Opo, ginamit ko ang perang naipon ko mula pa noong kindergarten para bumili ng bahay para sa atin. Sa tapat mismo ng Manila Bay. Ang paborito mong lugar. Pagbukas ng kurtina, makikita ang malawak na asul na dagat. Nagulat ako ng husto. Hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Andrea. Plano ko sanang magtapat sa iyo doon kahapon. Pero nagalit ako sa iyo kaya hindi ko nagawa. Pero alam mo ba, bumili pa ako ng isang bulaklak para sa iyo. Isa lang. Kasi alam kong ayaw mo ng maraming bulaklak. Hindi ko na napigilan. Isa na namang patak ng luha ang tumulo. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkaantig. Kaya pala, matagal na siyang tahimik na nag-aalala. Naghahanda para sa kinabukasan namin. Ginawa mo lahat ng iyon. Huwag ka nang umiyak. Bahagyang ngumiti si Andrea. Kung hindi ka pa pumapayag, magpapatuloy akong manligaw. Siguradong liligawan kita habang buhay. Dahil sa sinabi niyang iyon, lumakas ang tibok ng puso ko. Itinaas ko ang kamay para panasan ang luha. Pero hindi pa rin mapigilan ang pag-iyak dahil sa nag-uumapaw na emosyon sa akin. Ang mga babaeng iyon, hindi ba tumakbo dahil sa iyo? Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ko. May kaunting selos sa puso ko, pero puno rin ng pagmamahal. Tahimik lang si Andrea, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Nagseselos ako. At bigla, isang malakas na ingay mula sa pinto ang gamulat sa amin. Ang mga kasamahan ni Andrea. Kapitan, ang victory party. Hindi ka ba talaga pupunta? Hindi. Walang pag-aalinlang ang sagot ni Andrea. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Gusto mo bang pumunta? Sigaw ni Andrea mula sa pinto. Tapos lumingon sa akin. Mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Kung ganoon, gusto kong pumunta. Pagpasok namin, isang kakaibang atmosfera ang bumalot sa paligid. Puro babae. Medyo awkward talaga ang pakiramdam. Si Kapitan at si Mr. Cold Guy. Namumulaklak na ba? Walang tigil silang nagtatawanan. Pero lalong humigpit ang hawak ni Andrea sa kamay ko. Namumula ang mukha niya. Pero puno ng kumpiyansa ang mga mata. Huwag niyong takutin ang asawa ko. Baka tumakbo pa. Ang sinabi niyang iyon ay nagpahiya sa akin pero nagpainit din sa puso ko. Kung ano-anong iyak ang ginagawa niya sa harap ko. Parang gustong patawanin ako. Pero magaling akong magpigil. Itinaas ko lang ang hinlalaki ng medyo pabiro. Ang cool talaga, sabi ko sa isip ko. Kahit na lalo siyang nagsasalita, lalo akong natatawa at naiinitan ng puso. Nagniningning ang mga mata niya. Masaya at orgullosa. Pinag-uusapan niya ako na parang isa akong himala. Isang bagay na mahiwaga. Si Andrea, multi-talented yan. Kahit anong instrumento, kahit anong sayaw, madali niyang natututunan sa maikling panahon. Lahat kami sa team, hanga sa kanya. Hindi pa namin siya nakitang pamaalya. Hindi ako nagsalita, nakikinig lang. Lumalakas ang pagmamalaki sa puso ko. Si Andrea nga, laging ginagawang perpekto ang lahat. Pero sa sandaling iyon, isang napkin ang biglang inihagis. Tumama sa akin, mula sa ilalim ng mesa. Sinaman ako ng tingin ni Andrea na parang sisubog na sa galit. Hoy, sinong nagsabing kausapin mo ang asawa ko? Sigaw niya, tapos lumingon sa akin.
Puno ng selos ang mga mata. Nagseselos na. Galit na si Kapitan. Mabilis na umatras ang babae. Isang nahihiyang tingin ang dumaan. Ngumiti lang ako habang tinitingnan si Andrea. Puno ng init ang puso ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinaypan. Ulong. Huwag mo na siyang kausapin. Naramdaman ko ang lamang. Ang banayad na selos. At ang pag-ibig sa bawat kilos niya. Ang clingy mo naman. Hindi ko maiwasang antong hininga. Hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Marahang hinimas ang pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Hindi siya sumagot. Hinawakan lang ang mukha ko. Puno ng kaligayahan ang mga mata. Napaka-espesyal ng pakiramdam na iyon. Sa ilalim ng mesa, hawak pa rin niya ang kamay ko. Ayaw bitawan. Maya-maya, pagkatapos naming kumain, napansin kong parang bibigay na si Andrea. Namumula ang mga mata niya na parang hindi mapigilan ang pag-iyak. Ang babaeng pinalayas ni Andrea kanina ang unang nakapansin. Mabilis na inabutan siya ng tissue. Nag-aalala ang tingin. Kapitan, bakit? Namumula ang mata mo. Napuwing ka ba ng sili? Ang anghang talaga nitong spicy rabbit. Umiling lang si Andrea, pero patuloy pa ring tumutulo ang luha. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko, na parang ayaw ng bitawan. Lahat sa paligid ay tulala. Hindi pa nila nakikitang umiyak siya ng ganoon. Mabilis kong hinaplos ang likod niya. Mahinang sinabi, Andrea, uminom ka ng mainit na tubig. Huwag kang mag-alala. Hindi nyo na kailangang mag-alala. Magpatuloy lang kayo sa pagkain. Nakatayo pa rin ang lahat. Nanlalaki ang mga mata. Hindi maintindihan ang nangyayari. Umiiyak pa rin si Andrea sa mga bisig ko. Gusto ko na lang siyang yakapin ng walang hanggan para hindi na siya lumuha pa. Pagkatapos ng party, dinala ako ni Andrea sa bagong bahay na binili niya. Ang buong team ay nakatayo sa gitna ng malamig na hangin. Walang nagsasalita. Pagpasok ko sa bahay, pakiramdam ko. Pumasok ako sa isang larawang iginuhit ko mula pa noong bata ako. Lahat ay ayon sa imahinasyon ko. Parang isang panaginip. Ito nga ang bahay na matagal na naming pinapangarap. Isang bahay na may 3 kwarto, 2 sala, at isang study room na puno ng mga paborito kong libro. Mga nobelang Shanksha, mga akademikong libro, at mga libro sa kasaysayan. Lahat ay maayos na nakasalansan. Bawat genre ay nasa sariling palapag. Sa tabi ng estante ng libro, isang paso ng baby's breath. Ang paborito ko, ang master's bedroom ay may kama na may kumot at punda ng Doraemon. Tulad mismo ng mga panaginip ko noong bata pa ako. Ang litrato namin ni Andrea ay nakasabit sa ulunan ng kama, bilang patunay sa pag-ibig na aming binuo. At isa pang kwarto, ang kwarto para sa aming magiging anak. Napangiti ako nang maisip iyon. Hinawakan ni Andrea ang kamay ko. Pumasok kami sa master's bedroom. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Tapos tiningnan ako. Puno ng pag-ibig ang mga mata. Doraemon, magkakaroon ba talaga tayo ng ganito kasayang pamilya? Pagtingala ko, nakita ko ang litrato sa ulunan ng kama. Litrato namin ni Andrea iyon. Kuha pagkatapos ng college entrance exam. Dinala kami ng parehong pamilya sa Tagaytay. Nakatayo kami sa tabi ng Taal Lake. Magkasandal ang ulo. Hindi sinasadyang nakabuo ng isang sandaling hinding-hindi ko malilimutan. Noong araw na iyon, pinagalitan ko pa siya dahil hindi siya tumitingin sa camera habang kinukuhanan. Sa litratong iyon, nakangiti ako ng malapad, maningning sa harap ng camera. Si Andrea naman ay nakayuko, pero puno ng pagmamahal ang tingin sa akin. Ang ngiti niya'y matamis. Ang liwanag mula sa ngiting iyon ay parang kumakalat palabas ng frame. Ang pagmamahalan namin ay parang mainit na agos. Bumabalot sa buong paligid. Nakakagulat. Matagal na pala niya akong gusto. Ako lang ang tanga na ngayon lang napagtanto. Gusto mo ba? Biglang tanong ni Andrea. Sobra. Sagot ko. Garalgal ang boses. Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ko na makayanan ang pakiramdam na ito. Isang pakiramdam na masaya at nakaaantig. Pakiramdam ko. Nasa isang panaginip ako. Ang mga hindi sinasadyang salita. Ang mga larawang iginuhit ko sa panaginip. Ang mga simpleng sandali. Malalim palang nakaukit sa puso niya. Nang mapansing medyo hindi ako okay. Agad na yamakap sa akin si Andrea. Mahigpit. Bakit ka na naman umiiyak? Bulong niya. Pinaiyak na naman kita. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak dahil sa maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin. Dahil sa pag-ibig na ibinibigay niya.
Niyakap niya ang bewang ko. Isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Narinig ang hikbi ko. Pero ang hikbing iyon ay hindi akin. Lahat sa paligid ay biglang naging malabo. Kami na lang ni Andrea ang natira sa isang espasyong puno ng pagmamahalan. Bakit umiiyak ka rin? Mahina kong tanong. Dahil sa saya, sagot niya. Mahina ang boses pero puno ng emosyon. Pagkatapos nating graduate, pakasal na tayo. Ha, susubukan kong maging mabuting asawa. Umiiyak siya habang tumatawa. Nangangako sa akin. At lalo ko siyang minamahal. Marahan kong hinaplos ang likod niya. Ulong. Ang tanga mo ba? Dalawa lang tayong batang iyakin. Hindi siya sumagot. Humadyak-jak lang. Tapos marahang hinawakan ang mukha ko at hinalikan ako. Ang halik, mula sa banayad hanggang sa malalim. Na parang walang hanggang pangako na ibinibigay namin sa isa't isa. Nang malaman ng parehong pamilya na kami na. Lahat ay masaya. Ang tatay ko, may orgulosong ngiti. Ang pamilya natin, may ganito kabuting anak na lalaki. Siguro dahil sa mga mabubuti kong gawa. Ngumuso lang ako. Sumagot ng may mapaklang mukha. Salamat po, pa. Kayo nga po ang tatay ko. Ang nanay ni Andrea, mas grabe pa. Hindi pa kami kasal. Binigyan na niya ako ng ilang bahay. Takot na baka tumakas ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Tiningnan ako ng may tapat na mga mata. Daniel, mabait kang bata. Pagkatapos niyong ikasal, huwag mo nang paiiyakin pa ang batang ito. Ngumiti lang ako. Pero sa puso ko, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa niya. Pagkatapos graduate sa kolehiyo, hindi na makapaghintay si Andrea. Hinailan niya ako para magparehistro ng kasal sa City Hall. Dumating ang araw ng kasal. At si Andrea, ang nobyo ko, lumabas mula sa pinto, suot ang puting-puting bestida. Para siyang isang dalisay na bulaklak ng sampagita. Dahan-dahan at marangal na lumalakad palapit sa akin. Ang leleyan ng bestida ay parang ilog ng bituin na pumapalibot sa kanya. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Bawat hakbang niya ay parang nagpapayanig sa buong paligid. Gusto ko na lang siyang titigan ng walang hanggan. Nagkatinginan kami ni Andrea, ngumiti, at bigla, naramdaman kong tumulo ang luha ko. Alam kong ang ngiting iyon ay bunga ng maraming taon ng paghihintay. Sa gitna ng malabong luha, parang nakikita ko ang maliit na si Andrea noong bata pa. Kumakawi sa akin. At napagtanto ko, swerte kami. Lagi kaming magkasama. Hindi kailanman nagkahiwalay. Kaya, prinsesa kong laging umiiyak. Gusto mo bang maging asawa ko? Ang luha niya ay tumulo, bumagsak sa lupa, humalo sa mga pagbati ng lahat sa paligid. At sa harap ng maraming tao, lumakad siya papunta sa mga bisig ko. Sinabi ang mga salitang hinintay niya ng mahigit 20 taon. Oo, pumapayag ako. At sa sandaling iyon, alam kong sa buhay na ito, sa wakas, natagpuan ko na siya.